ito pa yung isa, balita tungkol dyan. Ito, tanong, ilagay nyo dyan sa comment section. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo na si Inday Sara ay, ma-impeach? Papayag ba kayo? Lagay nyo nga dyan. Abogado ng Recto University. Tangi, kahit sa Recto, hindi tatanggapin yan. Si Claire Castro, putang mas matalino pa dyan yung aso eh. Buti pa yung aso pag alam niya kung ano trabaho niya. Ito si Claire Castro, putang ina niyan, abogado ng naturingan, yung trabaho niya hindi niya alam. Kahit sa palengke, hindi pwede yan. Sabi nito, marami sa palengke yung kagaya ni Claire, hindi Oo. Papayag ba kayo na si Inday Sara ay arestuhin? Naku po, pag inaresto nyo si Inday Sara, putang ina, ano kayang mangyayari? Sige nga, subukan nyo nga. Subukan nyo nga, i-arestuhin si Inday Sara, putang ina, sino kayang gagong judge ang magbababa ng warrant of arrest galing para kay Inday Sara? Tingnan nga natin. Pero huwag kayo masyadong takot kasi sa totoo lang, naman yan? May piyansa naman yung mga sinasampa nilang kaso. Ako na magpapiyansa kay Inday. Total, magiging magjowa naman kami balang araw. Sabi ni Ani Haramilla, sabi niya magkakagulo na. Palagay ko, magkakagulo na talaga. Pero ito ang problema. Pag nagkagulo kasi mga bossing, kasi si Marcos Sr., ganyan ang ginawa niya. Noong mga panahon na magulo na, nag-martial law siya. Baka talagang gusto na nilang gawin yan, ipareso si Inday para talagang magkagulo na at makapagdiklara na si Bongbong ng martial law kasi wala pa nga siya napipiling kandidato. Kasi nga po, alam niya na kapag bumaba na siya ng pwesto sa 2028, alam niya na sisingilin siya sa lahat ng mga kademonyo ang ginawa niya sa Pilipinas. Kaya siguro gusto na talaga niyan magkagulo na ang Pilipinas para makapagdeklara na siya ng martial law para wala nang mga eleksyon na magaganap. Kaya walang manggugulo mga kababayan natin, walang manggugulo, yung mga magrarally-rally, kailangan peaceful kayo, sumunod kayo sa panuntunan Hindi pwedeng idadaan nyo sa init ng ulo. Kailangan peaceful ang ating kung mag-ano man kayo, kung kayo ay mag-organize man ng mga pagsasama-sama para maglabas ng inyong salobin. Make sure na na peaceful yan. Kasi baka mamaya yan gamitin pa ng gobyerno kahit lilima lang kayo, magdeklara ng martial law yan. Para putangin na yan, wala nang habeas corpus, lahat tayo pag-aarestuhin na, wala nang warrant of arrest. Di ba? Ganon yan. Meron na naman dito nagsasabi, magdebate daw kayo ni, putangin na ba't ako makikipagdebate niya, bobo yan. Nakikipagdebate sa bobo, mga tanga lang. Tsaka yung mga nagdidebate na ganyan, mga abnormal yan. Bakit naman magdidebate? Putangin na ninyo, kung gusto nyo patunayan na kayong magaling, di kayo na. Di naman kayo nakikipagmagalingan sa inyo, dami nanonood ngayon dito Sa inyo na yan, mga abnormal kayo. Puros kayo mga scammer dyan, magsama-sama kayo. Sige na, kung gusto nyo sila ng mga vlogger ninyo dyan sa kabilang kampo ng mga bobo na mga nagtatanggol sa mga magnanakaw sa Pilipinas, yan ang magaling, sa inyo na. Gusto nyo, kayo na. Hindi kami nakikipaggalingan. Iba ang level ng banateros sa kanila. Lagi nyo tatandaan yan. Iba ang level ng banateros sa kanya. Mamaya, mayroon kaming dinner kay Mayor Baste, magiging presidente ng Pilipinas yun. Ibig sabihin, takot ka sa kanya. Saan? Matatakot ako dyan kay Bongbong, hindi ako natatakot. Tanga ka ba? Putangin na nyo, mga bobo talaga kayo. Bulating gala, salamat. Mga tanga ka talaga kayo. Di nga kami takot kay Boying kay Matibag Di nga kami takot kay Bongbong. Araw-araw minumura namin mga yun. Matatakot pa kami sa mga vlogger nyo, mga walang silbi sa buhay. Okay ng ina nyo. Wala na nga kayong mga makain, mga hayop kayo. Tatanga nyo. Sinagot ko lang. Takot na, sige na. Nakatakot na kayo saan? Nakatakot mga mukha nyo. Okay ng ina nyo, papangit yung bubobo nyo pa. Dapat kayo matakot, kaya namamatay yung mga vlogger ninyo dahil mga magnanakaw kayo pare-pareho Mary Joy, Tumoyori, shoutout. Kayo na. Tingnan nyo, nakita nyo, dami nagpapakulay dito. Happy yung mga tao dito. Bawal dito yung mga iyakin. Ito. Happy kadayawan sa lahat mabuhay. Ito, sige na, ninyo. I-play natin to. Ito pang isa pang video patungkol dyan sa kaso ni VP Sara. Pasok. Pinipigilan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang posibleng paglabas ng arrest warrant laban sa vice. Alam mo, Lord, tumulog to kahapon na possible daw may arrest warrant. Para sa kasong grave threats, kaugnay ng sinabi ng Vice Presidente na may kinausap na raw siyang handang papatay kay Pangulong Marcos, First Lady at dating House Speaker. Ayon sa kampo ng vice, hindi dapat maglabas ng arrest warrant ang korte hanggat hindi pa nare-resolba ang Lin 83, salamat. Para sa mga dugyot ni BBM na ang papangit. Kita nyo, dami nagpapakulay dito. Bakit? Because dito sa channel namin, Diego Chimichurri, kinain ba ni Llama si Risa
Sa gubat? Walang kaya kayo. Visit kayo talaga. Puro kayo kalokohan eh. Ayop na yan, oh. Pasok! Sa panilang motion. Ano ba yan? Kine-question kasi ni VP Sara ang jurisdiction ng korte. Lalo't isa siyang impeachable official. So Lord, parang tinatanong nila kung covered niyo ba kami. Pwede na nga ako ma-impeach, tapos papakulong niyo pa. Kung pwede raw yung Ay, si Mrs. Bosdi sasama dinner with Mayor. Yes! Future President Baste Duterte. Sama kayo. Mamaya, mag-video-video tayo, ha? mangyari sa BC, pwede rin yan mangyari sa iba pang opisyal. Oo, kasi jurisdiction din ang usapan dyan. Humiling din ang kampo ng Vice Presidente na magkaroon ng oral arguments para mailatag nila ang kanilang depensa. Bukod pa dyan, una nang pinababasura ng kampo ng Vice ang kasong grave threats. Pakinggan natin ang pahayag ng abogado na Vice Presidente na si Attorney Lin. Dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaaring kasuhan. Yes. O, kasi sa totoo lang, kung pwede nang kasuhan si Bongbong sa mga korte sa Pilipinas, marami na sanang gumawa. Kaya lang dahil nga meron silang immunity from suit, hindi sila sila impeachable official, o hindi sila pwedeng sinasampahan ng ganun-ganun lang sa kaso sa korte, lalo na putangin na niyan, magagaan na mga kaso. Si Pangulong Duterte ba during his time as president, ito bang mga dilawan tae nagsampa ba ng kahit na isang kaso against him? Patungkol doon sa mga di umanong pagpatay nung panahon niyang drug war? Wala. Kahit isang kaso, walang naisampa kay Pangulong Duterte. Walay. Kasi nga, sabi nga nila, pag alis mo na lang dyan, doon ka na lang namin kakasuhan. Kasi nga, may immunity ang presidente at ang vice president. Oh, pero sabi nila, ang vice president wala, presidente lang may immunity. Ang vice president wala. Okay, anyway, sige, sabihin na natin ganun. Oo, sabihin na natin ganun. Puchong ino. Ganyan lang mga kaso. Sasampahan mo ng kaso, samantalang si Martin Romualdez, di ba natin sinasampahan ng kaso? Itong mga congressman na ito na magnanakaw, di ba natin sinasampahan ng kaso? Okay man lang kung sampahan ng kaso si Inday Sara kahit sampang korte, kahit korte sa Timbuktu kung gusto ninyo. Wala mang problema. Ang tanong, yan bang talagang kaso na sinasampan nyo sa kanya dahil may nagawa siyang kasalanan sa batas o dahil gusto nyo lang na siya ay babuyin, sirain at siraan? Hindi na kasi yan iepekto Wala na, hindi na umiepekto yan. Parang kaming mga banateros yan, kahit anong pagkukontent sa amin, netong mga gunggong na mga vlogger sa kabila ng mga papansin, kulang sa aruga, mga wala yatang mga siyota, kaya nagpapapansin sa mga banateros, pati yung mga supporter nila pumupunta rito na magdebate kayo, debate. Hello? May ikipagdebate sa walang silbi sa buhay. Para ka nakipagdebate sa aso kapag kaganyan, di ba? Para ka nakipagdebate sa tae, wala namang kwenta yan. So ganun din dito, mga bossing. Lahat ng kalaban ni Inday Sara na bumabatikos sa kanya, walang epek. Rizal Tiberos, si Araw-Araw, sila Ridon, araw-araw, yung mga congressman nagsasalita kay Inday Sara, tapos si Inday Sara, wala lang, petics. Nothing to lose si Inday Sara. Ma-impeach si Inday, hindi na siya maging presidente sa 2028, magiging masaya pa yun. Magiging masaya pa si Inday, mga gago kayo. Bakit? Putangin na ninyo, sino ang gusto na magmana ng isang bulok na, na ari-arian? O ikaw ba, magbibigay ako sa iyo ng isang bulok na sasakyan. Isang sasakyan na sabog-sabog na yung makina. Plat pa yung gulong, ninakaw pa yung rim. Tapos, putangin na yan, may buhangin pa sa lagayan ng gasolina. Sa tingin mo, kaya mong paandarin yung sasakyan na yon? Bago mo mapaandar yung isang sasakyan na bulok, mga bossing, gagastos ka ng pagkalaki-laki at gagamit ka ng napakaraming oras para maayos mo ulit yung makina, matanggal mo yung mga dumi, mabago mo yung pintura, o yung mga ebak-ebak sa loob, malinis mo. Napakahirap ng magiging papel ng susunod na presidente kasi yung presidente ng Pilipinas ngayon bulok. Mas bulok pa sa bulok. Alam mo yung kanim baboy, siguro patagalin mo pa ng mga 5 taon. Ganun ka bulok si Bongbong. Ikaw presidente ka, papamanahan ka ng isang sasakyan na bulok-bulok, putang na hindi na umaandar. Sira-sira na yung mga piston, sabog-sabog na yung makina, wala nang baterya. Paano mo ngayon papaandarin yan? Para mapaandar mo yung sasakyan na yan, itutulak mo. Mano-mano, ganun kahirap para lang mapaandar mo yung sasakyan na yan. Kutsa, ganun kabulok ang Pilipinas. Sa tingin ninyo, kung ako si Inday Sara, ito yung Pilipinas na mamanahin ko, putang inang yan, basura. Sa tingin mo, excited ako? Ha? Hindi, tanongin nyo sarili nyo. Ikaw, kayo, mga kababayan na nanonood dito, sa tingin nyo, excited si Inday na maging presidente sa 2028? Putang ina ninyo, pag ako na-impeach dyan, hay, sarap. Tuwan-tuwa pa ako, hindi na ako problema. Bahala na kayo sa mga buhay nyo, bahala na kayo mga sarili ninyo.
Oh. Mag-aano lang ako, tawag dito, magiging nanay na ako sa mga anak ko. O, tas sa Davao na lang ako, magme-mayor na lang ako ulit. Kung hindi na ako mag-mayor, okay lang, may mga negosyo man kami. Lahat ng mga ikakaso nila sa akin, haharapin ko na lang. Abogado naman kami mag-asawa. Si Meg Rai. Meg Rai, salamat, shoutout kina Worshipful Carpio at kay Kuyang Pulong. Oy, shoutout Si ano to eh. Si Libraboy ba to? Oo, yung kaibigan ko dyan sa Canada. Si Libraboy, ikaw ba yan? Ay, hindi, nasa Amerika si Meg Rai. Meg Rai, Kuyang, salamat. Mabuhay ka. So kung si Inday Sara ma-impeach yan, you're giving her a favor. Ina niyan. Ayan lang ang problema niyan. Pagka na-impeach si Inday, putya kawawa naman tong kaibigan kong kumpare kong si Mayor Basti. Putya nga na magiging presidente, tas bulok pa yung Pilipinas, hayop niya. Di ba? Maki-vlog, salamat sa iyo diyan sa Japan, ha. Style niyo bulok, nating tulos man si Inday. Pero kung halimbawa hindi mo ma-impeach si Inday at manalo siya sa 2028, hindi naman siya mag-isang magtutulak sa bulok na sasakyan na iniwan ni Bongbong. Lahat tayo, sama-sama tayo, magtutulak tayo, itutulak natin yung Pilipinas dun sa destinasyon na gusto natin kahit gaano pa kabulok yan, tama? Amen. 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 Tama? Di ba? Ganun yan. Imaginein mo, putya kung yung Pilipinas mamanahin ni Risa Ontiveros, putang inang yan. Yung mukha nga niya hindi niya mapaganda. Yung mukha niya hindi niya mapaganda, paano niya papagandahin ng Pilipinas? Hayop kayo. Diretso. Mga kasong kriminal, katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente. So yun yung dahilan kung bakit nag-file kami ng motion to quash. Very far-reaching and serious yung consequences presented by this issue. Wala pang pahayag ang DOJ tungkol sa isinusulong na oral arguments ng VP Sara Camp. Pero naunang giniit ni Prosecutor General Richard Fadulion na hindi po pinagbabawalan ang pagkasampa ng kasong kriminal laban sa Vice Presidente. Sabi ng palasyo, tila pagbabanta ang sinabi ng kampo ng Vice Presidente na posible ring makasuhan ang ibang impeachable officials tulad ng Presidente. Yes, bakit? Hindi pa nanakot yun. But not now. Claire Castro, kalma ka lang. Relax ka lang. Hindi ngayon yung tamang panahon. Sabi nga nila, know when to fight your battles. Alamin mo kung kailan mo dapat nilalabanan ng mga dapat mong labanan. Roy Banares, grabe naman yung kaibigan ko dyan sa Los Angeles. Ay yaman. Mabuhay ka. Alam nyo, Claire Castro, kalma ka lang, kalma. Now is not the right time to file cases against all of you stupid people, against all of you corrupt officials. Now is not the right time. Kasi hawak nyo pa lahat. Sa dami ng pera ninakaw nyo, nabili nyo lahat. Korte, pulis, sundalo, media, mga bobong vlogger. Nabili nyo lahat yan. Mga kapitan, mayor, congressman. Nabili nyo lahat yan. Ibibigyan namin sa inyo. But come 2028, pag wala na kayo sa pwesto, putang ina ninyo, maniwala kayo kahit sa lupalop ng mundo, kahit sa kuweba, sa Iraq at Afghanistan, magtago kayo, putang ina ninyo, hahabulin talaga namin kayo. At aaraw-arawin namin si Inday Sara. Aaraw-arawin namin si Inday Sara para habulin kayo. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. May panahon para sampahan kayo lahat ng kaso. Yung mga panahon na wala na kayo sa kapangyarihan. Yun yung mga panahon na yan. Antay nyo lang. Relax ka lang dyan, Claire Castro. Putangin na yung batas na binababoy ninyo ay siya ring batas na gagamitin laban sa inyo. Maniwala kayo dyan. Sakali, hit ni Castro, no one is above the law. Dapat daw managot ang sinumang lumalabag sa batas o umaabuso sa kapangyarihan. Tinanggi naman ang kampo ni VP Sara. Boss Dada, please, backread, please. Hindi na ako makabackread, Tito Roy. I-message mo lang ako. Message mo lang ako sa Facebook ba? Magka-Facebook man tayong dalawa eh. Kasi hindi ko na mabasa eh. Ang daming nagko-comment. Pasensya na, Tito Roy, Ang paratang ni Yusek Castro na nagbabanta daw sila. Ito ang sabi ni Attorney Joseph Lim. I respect the Palace Press Officer's opinion, no? But of course, it was never Diba, issued. ang galing, no? Ang galing na. Sabi nga, we respect the opinion of the palace officer. Even though, yung opinion niya hindi naman kailangan. Yung opinion niya, wala namang kwenta. Yung opinion niya, puros katarantaduhan lang naman. Pero we respect it. Because, free speech yun. Freedom of expression. So, okay man lang yan. Pero putang ina, Claire Castro. Hayop ka. Hayop ka, Claire Castro. Putang ina yan. Pag may ibang nagsasalita, tanggapin mo rin. Hindi yung tangina, ayaw mo na magsasalita yung mga tao, kayo na lang gusto yung magsalita, mga gago. Tanggap din pag may time. Was a threat. Kasi nga, tama naman sinabi niya, no? No one is above the law. And I agree with that. If the Vice President has to answer, for example, for any crime, no?
should it be now that she is still a sitting vice president, or later when she is no longer, no, if ever, no? Is it the same also for other impeachable officers? Should they also be, may they also be already prosecuted now while they are sitting, or will it be after when they're no longer incumbent? Oy, salamat kay Zen Damagno. Diyan sa Canada, mabuhay ka. Mabuhay ka hanggang next week. Salamat sa iyong pabuya. Alam mo, sabi nga nila Lord, di ba? Kung gaano karaming abogado, ganun din karami ang interpretasyon Correct. ng batas. So siguro konting context lang, hindi naman po kami mga abogado dito. Pero yung oral arguments kasi Lord, hindi naman talaga siya required para sa motion. Hindi ka naman pala abogado, iba? Taga-abogaduhan ka. Hindi siya required. Pag sinabi ng abogado, ibig sabihin pwede yun. Wag na magmagaling pag hindi naman marunong. Ito naman mga taga-TV5. Wala lang nanonood sa inyo. Buti pasalamat nga kayo. Kaya topic pa kayo ni Boss Dada. To quash. Pero kasi kapag motion to quash, kailangan mong kumbaga ipoprove mo na una, baka wala talagang offense na nagawa. Pangalawa, yung jurisdiction talaga, kung covered ka ba at may karapatan bang maglitis sa'yo itong nagkaso sa'yo. Boss Dada, huwag mong alipustahin si BICC. Boba ngayon. Shout out. Film Press Club of California Media Awards on October 10, which I am an officer. Oy, dyan sa Amerika, meron namang award talaga ito naman. Award winning talaga. Si Tito Roy Banares, dyan sa Film Press Club of California Media Awards, October 10, 2026. Punta kaya ako dyan. Congratulations, Tito Roy Banares, marami na naman bibigyan ng award. Ito si Tito Roy Banares dyan sa Amerika, mga Pilipino. Nabigyan na ako dati ng award dyan sa Amerika, sa may Los Angeles. Diba? Shoutout sa inyo dyan sa LA, ha? So kaya talaga siguro sila humihingi ng oral arguments. Sabi ng abogado ni VP Sara, at least ang abogado lang siya para dito sa kaso niya sa NBI. Yeah. Ito daw ay limited ang immunity ng Vice Presidente. Limited ang immunity. Okay. Bali kasuhan lamang kapag wala na siya sa pwesto. Okay. Yun ang sinabi. So yun ang ilalaban, expect natin ilalaban ni VP na may immunity pa ako habang nakaupo ako bilang vice. So meron, klaro. Meron daw, may immunity pa. May immunity naman pala Diba? Oy, Ani Haramilya, mabuhay ka dyan sa Amerika. Ay, grabe talaga, ha? Multiple entry, multiple exit sa langit ang makukuha mo, Ani Haramilya. Ikaw talaga soulmate ko. God bless you. Ang lupit mo talaga. Sana dumami pa ang mga ari-arian mo, ang mga alipin mo dyan sa Amerika. At sana alipinin mo lahat ng mga kano dyan. Ikaw ang boss ng lahat ng mga boss dyan sa Amerika. Mabuhay ka. God bless you. Pero iba yung immunity ng Presidente. Iba yun, oo, diba? So, ang Vice Presidente, limited immunity. Ang Presidente, merong full immunity. Pero parehas silang merong immunity, ha? Diyan sa mga bobo dyan, ha? Mga hindi nakakaintindi, ha? Baka naman sabihin ninyo, Hoy, sinasabi ninyo may immunity, sinda, wala, meron, limited. Hindi nga lang katulad ng Presidente, pero meron din siyang immunity, mga ugag. So, mukhang medyo all fronts yung laban ni VP ngayon, May impeachment ka, may Diba? Sila din napapansin nila, all fronts yung laban niya. May impeachment ka, meron kang ganito, meron kang ganyan, may mga propaganda against you. So ngayon pa lang, talagang tinatrabaho ka na. That's because you are the front runner this coming 2028 election. Sinong boboto kay Leni Robredo tsaka kay Rapi Manyakol Tulpo? Sinong boboto? Taas ang kamay. Yung nanonood dito, yung 4,000 nanonood ngayon na mga malulupit, sino dito ang boboto sa tanga at sa mayabang? Sinong boboto rito? Sa isang bobo na abogado na take two, na pinakawalang kwentang Vice Presidente, at saka sa pinakamayabang na senador na manyakis, na ang yabang-yabang akala mo siya pinakamagaling na senador? Sino? Lagay nyo dyan. Sino dito ang boboto dun sa senador na may asawang mukhang manok at may 2 anak na mukhang mga inahin at buluging mga baboy? Bilis. Baka meron. Sige na, papakikumbinsi nga kami kung bakit namin ibobotong mga hayop na yan. Kasi nanalo daw sila, lamang na daw sila kay Inday Sara sa survey. Kung mag-e-eleksyon daw bukas, mananalo na sila. Sige nga, mag-eleksyon na tayo bukas para malaman. Si Leni Robredo, na tanging nagawa sa Naga ay magkaroon ng drive-thru ng KFC. At saka si Tulpo, na magaling lang sa away ng mag-asawa, pero siya, ang dami-dami niya ring asawa. Lagay nyo dyan.
Bilis. Ilagay nyo kung sino pa ang mga gusto nyong iboto. Diretso sa inidoro yan, sabi nila. Talaga ba? Baka mamaya bayaran na naman kayo sa eleksyon. Baka mamaya bayaran na naman kayo tapos hindi na naman kayo hindi na naman kayo maboboto na naman kayo sa mga walang kwentang mga tao O libre daw ang robas. Libre ang robas sa lahat ng mga boboto kay Rapi Tulfo. Sigurado magkakaanak kayo pati sa mga kapitbahay ninyo. Lahat aanakan ninyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap